John chapter 20 verse 11 to 18. At ang sabi dito, sabi ng scripture, pinapahayag ang salita ng Panginoon. Ang sabi diyan, "But Mary stood weeping outside the tomb, and as she wept, she stooped to look into the tomb. And she saw the two angels in white sitting where the body of Jesus had lain, one at the head and one at the feet. They said to her, 'Woman, why are you weeping?' She said to them, 'They have taken away my Lord, and I do not know where they have laid him.' Having said this, she turned around and saw Jesus standing, but she did not know that it was Jesus. Jesus said to her, 'Woman, why are you weeping? Whom are you seeking?' Supposing him to be the gardener, she said to him, 'Sir, if you have carried him away, tell me where you have laid him, and I will take him away.' Jesus said to her, 'Mary.' She turned and said to him in Aramaic, 'Rabboni,' which means teacher. Jesus said to her, 'Do not cling to me, for I have not yet ascended to my Father, but go to my brothers and say to them, I am ascending to my Father and your Father, to my God and your God.' Mary Magdalene went and announced to the disciples, 'I have seen the Lord,' and that he had said these things to her." Let us pray. Panginoon, aming Ama, ikay mabuti at ikay dakila. Maraming salamat sa araw ng pagsamba na kung saan matutunghayan namin palagi ang ebanghelyo ni Kristo at gayon din ang katotohanan na kami ay united sa Kanya, hindi lamang sa truth, Panginoon, bagkus in life and also in spirit. We pray, O Lord, na Ikaw ay mag-minister sa aming buhay at maging makatotohanan sa aming buhay yung kaligtasan na iyong ibinigay sa amin as we live according to your grace and according to your mercy and according to your love. Nawa, Panginoon, ay gabayan kami ng banal na spirito sa aming pag-aaral at sa preaching ngayong umaga ng iyong ebanghelyo, at ito ay maging mabunga sa mga walang pananampalataya at gayon din magdala ng kalakasan sa pananampalataya sa bawat iyong hinirang. At ikaw ay mapapurihan, ikaw ay madakila sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen. Sa ating pagpapatuloy dito sa John chapter 20, kung makikita natin doon sa John chapter 20 verse 1 to 10, sa verse 8, si John ay, nung nakita niya yung almost empty tomb, kaya natin tinatawag na almost empty tomb, excuse me po, pwede pong paharap na medyo malamig. Kaya tinawag na almost empty tomb dahil meron naman laman yung tomb. Kaya lang, wala yung body ni Christ doon. Ang naiwan doon ay yung mga linen cloth na inilagay sa kanya nung siya ay namatay. Nung nakita ni John, yung cloth na iyon, nakita niya na wala na yung body ni Christ doon, siya ay naniwala sa resurrection of life ni Kristo. Bagamat hindi pa perfected yung kanyang pagkaunawa doon sa resurrection ni Kristo dahil hindi pa niya nauunawaan ng scripture, naniwala na siya na si Kristo ay nag-resurrect. Kontra dito kay Mary na nung pagpunta niya doon, hindi niya nauunawaan kung ano yung nangyayari o yung nangyari sa body ni Christ at nangyayari doon sa ministeryo ni Kristo. At pinapakita nito yung contrast ng mga madaling makapag-unawa, may understanding na mabilis, merong knowledge na pag-acquire ng knowledge ng mabilis, at gayon din yung merong mga slow in growth in faith. At makikita natin dito yung makikita natin na medyo mabagal
yung growth ni Mary dahil umalis na si Peter at si John, ngunit siya nagstay siya doon dahil di nga niya nauunawaan ang mga nangyayari. At kung titignan natin doon sa verse 12 to verse 13, may angel na nagpakita sa kanya at tinatanong siya bakit siya umiiyak. At kung siya ay focus dun sa kadakilaan ni Kristo, focus siya sa na-witness niyang glory ni Christ as Son of God nung nasa ministeryo pa si Kristo, maaalala niya na hindi simpleng tao o simpleng martir yung namatay doon sa krus ng Kalbaryo na walang kakayanan na mabuhay muli at kunin yung tagumpay ng buhay sa kanyang mga sariling kamay. Tignan nyo yung nangyari kay Mary. Hindi pa rin niya na-identify na si Kristo ay wala na doon at nag-resurrect na. Umiyak pa rin siya ng patuloy at imbis na i-expect niya na ang resurrected Jesus o nasa glory na si Kristo ay magpakita sa kanya, mas in-expect pa niya na gardener yung matatagpuan niya doon sa empty tomb. Kahit na merong kahit na may patunay na yung linen cloth ay wala si Kristo doon, kahit na may testimony na yung angel na si Kristo ay hindi ordinaryong martir at Savior, at kahit na may mga testimony sa ministeryo ni Kristo na ipakita niya na siya ang Diyos at ang Kristo, medyo may kabagalan si Mary sa pagkaunawa. At ito ay nagpapakita ng weakness at limitation ng tao. At kung makikita nyo, doon sa weakness at limitation na yan, ay laging lumalabas yung mga weakness at limitation na yan pagka nandoon tayo sa trouble at nandoon tayo sa chaotic situation ng ating life. Katulad ni Mary na parang wala nang direksyon yung kanyang buhay dahil namatay yung kanyang master, namatay yung kanyang Lord. Kaya nabubulagan siya doon sa kabigatan ng sitwasyon na meron siya. At dahil doon sa kabigatan ng kanyang situation, siya ay controlled ng kanyang emotion. Siya ay controlled ng situation kung nasaan siya. At yun yung weakness at limitation ng isang tao. Ngunit kung makikita nyo, sa kadakilaan at kahabagan at grasya ng ating Panginoon, hindi niya pinili na magpakita doon sa pwede nating masabi dito sa ating passage na mga strong in faith. Pinili niyang i-reveal yung unang i-reveal yung kanyang glorified body doon sa mga weak, sa mga mahihina, sa mga aminadong meron silang limitasyon. Yun yung makikita nating kabutihan ng ating Panginoon diyan. At kung titignan natin, napakadakila ng pagpapakita ni Kristo kay Mary dahil for us or for Mary na ma-identify na si Kristo iyon doon sa kanyang great sorrow, doon sa kanyang great blindness, at doon sa kanyang limitation, maalala natin yung John chapter 10, verse 3. Dito sa may verse 16. Anong ginawa ni Kristo para ma-identify siya ni Mary? Tinawag niya by name. At ano sinasabi sa John chapter 10, verse 3? Ako ang great shepherd at ang aking mga sheep ay nakikilala ang aking boses. At gayon din, kahit na tinawag na si Mary ni Kristo, makikita natin dito na slow in growth in faith si Mary. Dahil yung ginawa ni Mary, malamang nung nagulat siya na nakita niya si Kristo, napadapa siya doon sa paanan ni Kristo. At nagsisignify iyon nung kanyang pag-cling kay Kristo na, Lord, i-regain mo yung ministry mo dito sa lupa at umupo ka sa throne o sa trono ng kingdom ng lupa. Ipakita mo na ikaw ay nag-resurrect at maaari itong magamit para ikaw ay maging
hari dito sa kalupaan. Ngunit hindi iyon yung plano ng ating Panginoon. Ang plano ng ating Panginoon ay maghari sa buhay at sa puso ng bawat hinirang ng Diyos at ibinigay sa Kanya. Ang ito yung kanyang sinabi dito sa verse 17, kung saan sinabi niya, nung nag-cling si Mary sa kanya, niyakap siya ni Mary, at sumusobra o dahil sa kanyang tuwa, na overwhelmed na naman siya ng kanyang emosyon kay Kristo, sa kanyang driven na naman siya ng kanyang emotion. Ang nais niya na ngayon, maghari si Kristo, manatili si Kristo dito sa lupa o sa earth upang mamuno physically dito sa buong mundo. Ngunit ang plano ng Diyos, ang sabi ni Kristo sa kanya, do not cling to me, for I have not yet ascended to my Father. Ang nais ni Kristo ay mag-ascend siya sa langit. Alam nyo ang sabi ni John Calvin dito sa resurrection at sa ascension ni Kristo, yung resurrection is kalahati nung exaltation ni Kristo at yung kalahati ay yung ascension. Dahil yung resurrection, pagpapatunay na na-approve ng Diyos yung kanyang earthly sacrifice, kaya ibinigay sa kanya yung buhay which is glorious at pangako doon sa covenant of work, at yung ascension naman ay yung pag-exalt kay Kristo bilang hari ng mga hari, at gayon din siya ay binigyan ng kakayanan na mamuno sa kanyang iglesia at gayon din sa lahat ng creation para sa interes ng kanyang mga hinirang at para sa edification ng kanyang iglesia. Makikita natin yan sa Ephesians chapter 2 verse 11, kung saan sinabi doon na lahat ng mga lahat ng mga hinirang ng Diyos ay sasamba sa kanya. Lahat ng nilikha ay luluhod sa kadakilaan ng kanyang majesty. At yun yung nais ni Kristo. Dahil kung siya ay seated on the heaven, pwede siyang mag-plead sa kanyang Ama. At pag seated siya into heaven, sabi sa John chapter 16, pwede niyang isend yung Holy Spirit, who will take all the teachings of Christ at illumine sa ating heart and into our minds for us to understand yung spiritual meaning nito. At yung spiritual meaning nito, ito yung nag-enable sa atin to abide dun sa truth. Pag sinabi ni Kristo na ang paglilingkod ay merong kalakip na sakripisyo ng buhay na maari kang malugi, ito ay nagiging maliwanag sa ating mga mata. Nung sinabi ni Kristo na siya ay magpe-prepare ng rooms sa atin doon sa kalangitan, ito ay nagiging malinaw sa ating mga mata. At dahil ito sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na ipinadala ni Kristo para sa atin, at gayon din yung mga sitwasyon natin sa buhay upang ma-apply natin yung gospel truths na meron na nililiwanag ng banal na Espiritu sa atin, ipinapadala ng ating Diyos doon sa kalangitan yung mga sirkumstansya sa atin upang ma-apply natin iyon sa ating buhay. So that we may be transformed in the likeness of Christ. Hindi lamang sa kaisipan yung pagkakaalam natin sa katotohanan ng Ebanghelyo, ngunit nagiging totoo din ito sa ating mga sarili. Yung pagkakaalam natin na tayo ay united in Christ, ay united tayo in spirit, in body, and also in our life. Kung ano yung buhay ni Kristo, yun din yung ating buhay. Yung kabanalan ni Kristo, yun din yung kabanalan natin. Hindi ba kayo nagtataka na pagka-resurrect ni Kristo, hindi tayo sinama sa kanyang ascension para tapos na lang lahat?
Yun ay upang abutin din. Kung nag-resurrect na si Kristo doon, yung 12 disciple lang maaari ang kasama niya, sila Mary Magdalene, yung kanyang ina. How about us? How about yung iba pang hinirang sa iba't ibang panahon? At gayon din, kung hindi mababago yung ating pamumuhay, paano natin marirealize o paano natin mamahalin yung ating future destination? At iyon yung ginagawa ni Kristo sa atin. At kung babalikan natin yung pagiging weak at yung pagiging mahina, mabagal sa paglago sa pananampalataya, maari ba nating sabihin na kung may pagkabagal sa pananampalataya ay marahil hindi siya kasama sa nag-resurrect kasama ni Kristo. Hindi siya kasama doon sa mga hinirang ni Kristo dahil ang mga na-resurrect with Christ ay meron ng ay buhay na spiritually at maiintindihan na yung gospel. Pwede nating sabihin dyan, hindi. Dahil lahat ng pagkakaunawa natin, sabi nga ni Augustine Toplady, lahat ng na-acquire ko ay hindi sa pamamagitan ng aking kamay, hindi sa pamamagitan ng aking lakas, ngunit sa pamamagitan ng grasya ni Kristo. At habang nauunawaan natin, mga kapatid, kung tayo ay magpapatuloy na mag-a-abide kay Kristo, patuloy tayong mamumuhay ng ayon kay Kristo, habang tayo ay lumalalim sa pagkaunawa sa Ebanghelyo, tayo ay lalong lumalago sa ating pananampalataya kay Kristo, mas makikita natin higit tayong mahina at higit tayong nangangailangan sa Diyos, sa grasya ng Diyos. Isipin nyo na lang, mga kapatid, yung mga Israelite sa wilderness. Habang mas nakikilala nila ang Diyos, habang pinapadala ng Diyos yung mga bagay na pwedeng habang pinapadala sila ng Diyos doon sa mga pag-conquer ng land, ano yung mas higit nilang nakikita? Yung kapangyarihan ng Diyos. Yung mga spy, even though sila ay may pagkatakot, totoo yung sinasabi nilang kung wala yung grasya ng Diyos, hindi nila kayang i-conquer yung isang land doon sa may Canaan o doon sa wilderness. Totoo yung sinasabi nilang hindi nila kakayanin sa kanilang bilang at sa kanilang lakas, pero dahil sa grasya ng Diyos, nako-conquer nila yung mga bayan na iyon. At gayon din sa atin, mga kapatid, habang nauunawaan natin, habang dumadaan tayo sa various trials ng life, habang dumadaan tayo sa mga problema, habang tayo ay dumadaan sa mga temptation ni Satanas ng mundo at ng ating flesh, mas nakikita natin yung ating panghihina. At pwede nating masabi na walang strong sa atin. Walang infinite sa atin. Lahat tayo ay weak at lahat tayo ay limited creatures. Ngunit dahil sa dakilang grasya ng Diyos, nagkaroon tayo ng dakilang kaligtasan, dakilang buhay at gayon din pagkaunawa sa Ebanghelyo. At marahil may tatanong natin na ano yung kinaibahan natin sa mundo? Hindi sa galing, hindi sa lakas at hindi sa dunong. Ang kinaibahan natin sa kanila ay tayo ay ibinugtong o ni-unite ng Diyos sa Kanya. Yun ay dakilang grasya ng Diyos na tayo ay ma-unite sa Diyos kahit tayo ay makasalanan. At itong union na ito,
mga kapatid, ay nagsimula doon sa eternity past pa. Makikita natin doon sa John chapter 17, yung covenant ng Father at ng Son, na may mga pinili ang Diyos na makasalanan upang iligtas ni Kristo. From that, we are already united sa Diyos. Ngunit yung objective realization nito, mga kapatid, ay nandoon sa incarnation ni Kristo at doon sa kanyang redemptive work. Na-realize to, objectively, yes, we are united from eternity past, pero nagkaroon ng realization ito sa person ni Christ at gayon din doon sa kanyang work. Upang tayo ay maging united sa Kanya at maging head ng Kanyang church, kinailangan niyang mag-incarnate into flesh, sa flesh at sa blood, upang pagbayaran, kunin yung kasalanan ng ating natin at gayon din pagbayaran sa krus ng Kalbaryo. And He also unite us spiritually nung siya ay nag-ascend sa heaven. At gayon din, ipinadala ang banal na Espiritu. Hindi lang in body. Tayo united kay Kristo. Hindi lamang tayo in salvation united kay Kristo, but spiritually. At kinakailangan itong union kay Kristo spiritually upang upang matamasa natin yung kanyang napagtagumpayang biyaya ng kaligtasan doon sa krus ng Kalbaryo. Ang problema, mga kapatid, kapag tayo ay hindi nagkakaroon ng tunay na realization doon sa ating buhay bilang bagong nilalang na tayo ay, dahil united tayo kay Kristo, nung siya ay nag-resurrect, meron din tayong bago ng buhay. At nung siya ay nag-ascend into heaven, na pinadala sa atin yung banal na Espiritu, lahat ng biyaya ng kalangitan ay meron din tayo, isinare ni Kristo sa atin. Ang problema, mga kapatid, ay katulad kay Mary, na sometimes hindi natin na uunawaan na we are a new creation at kung meron mang future destination, pinamumuhay na natin yung biyaya na yon already but not yet. Dahil nasa fallen world pa tayo. Ngunit na ipapamuhay na natin yung blessedness na meron sa kalangitan sa pamamagitan ng banal na Espiritu na nag-empower ng ating pananampalataya. Ang problema nga ay yung ating limitation and weakness sa mga sirkumstansya ng buhay. At pagka na-overpower tayo ng weaknesses at mga sorrow na ito, ang nagiging resulta hindi natin na-identify si Kristo. Ang nagiging resulta ay hindi natin na-identify kung ano na yung state natin ngayon. Kung ano yung blessedness na meron tayo. Alam niyo ba, sinasabi ng mundo na ang pinakakawawang mga nilalang sa mundo ay mga Kristiyano. Dahil mabubuhay sila na pagiging martir at yung kanilang ine-expect na biyaya ay matatagpuan lang nila pag namatay na sila. At sinasabi ng mga walang pananampalataya at ng mundo na yung reward na iyon ay hindi pa sigurado. Ngunit sa mga nananampalataya at gayon din, meron ng bagong buhay kay Kristo, natamasa na nila yung new life. Nung nag-resurrect si Kristo at sila ay manampalataya kay Kristo, they are now new creation. At lahat ng blessedness ng heaven ay meron na at ay natatamasa na nila. Hindi na sila bulag katulad ng mundo.
Hindi man perpekto, ngunit may katotohanan dahil ang basis ng ating new life at pagkakaroon ng bagong estado ay hindi sa ating sitwasyon, hindi sa ating kakayanan, ngunit ang basihan nito ay si Kristo na siyang namatay sa krus ng Kalbaryo, muling nabuhay at gayon din nag-ascend sa langit, sa trono ng kanyang ama, sa kanang trono ng kanyang ama, na siya ngayon nag-i-intercede para sa atin. Now, na-imagine ba natin yung ating buhay as a new creation? At nasa new state na we are living na punong-puno ng heavenly blessing na tinatamasa ni Kristo at ibinahagi sa atin. Marahil makita natin na marami tayong failures. Yan ay dahil hindi natin nauunawaan na we are united na kay Kristo spiritually. Kaya ayan yung ating unang mensahe. Union with Christ spiritually. Dahil tayo ay united kay Kristo spiritually, ginogovern niya yung ating buhay, doon mula sa kalangitan, nagpi-plead sa Ama ng ating tunay na pangangailangan, hindi yung nakikita nating pangangailangan, ngunit yung kanyang nakikitang tamang pangangailangan sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan at ng kanyang probidensya. At yung kanyang mga probidensya, yun yung nagtatransform sa atin upang maging kawangis ni Kristo. At iyon ay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu na siyang nagdudwell sa atin. At siya din yung nag-i-intercede para sa ating pananampalataya upang tayo ay makatugon ng tama doon sa kanyang probidensya, doon sa kapahayagan ng gospel at kapahayagan ng banal na Espiritu patungkol sa Ebanghelyo. Yung sorrow na meron dito sa mundo ay nagbibigay ng narrow-minded sa atin and even blindness. Alam ko, marami kayong maiisip na pagkakataon sa inyong buhay kung saan alam nyo yung sagot ng Ebanghelyo sa inyong sitwasyon, ngunit nakalimutan nyo. Kayo ay nakain ng kadiliman ng inyong sitwasyon, nakain marahil ng inyong ng ating sariling kasalanan, gayon din nakain tayo ng ating mga sariling pagnanais sa mundo. Marahil ito ay galing sa mahirap na sitwasyon ng buhay kung saan kailangan mong pumili at kailangan mo nang umakto kaagad. Marahil ito yung paborito mong kasalanan na nagki-creep in sa iyo at kumakatok sa pintuan ng iyong puso. Marahil ito yung pag-ibig mo sa comfort ng material things. Marahil ito yung desire mo sa immediate solution sa iyong problema. Marahil ito yung earthly success na iyong tinatamasa. Ito siguro yung mga deep na sorrow na meron tayo in life, katulad ni Mary. Ngunit ang nagiging solusyon ni Kristo sa mga united sa Kanya, hindi sa pamamagitan ng galing natin o sa sarili nating kakayanan. Makikita natin dyan, mga kapatid, yung solusyon na ibinibigay ng ating Diyos sa mga mahihina. Yun ay pagtawag sa kanila.
At kailangan nating ma-identify na yung pagtawag ng Panginoon sa atin, hindi man audible voice, katulad ni Mary this time, ng New Testament, sa atin, tinatawag tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng Ebanghelyo ni Kristo. Sa ating devotion, sa preaching ng word, sa exhortation ng kapatid, sa sacrament, sa baptism, and even sa prayer. Dito tayo tinatawag ng ating Panginoon sa kabaluktutan ng ating kaisipan para sa solusyon natin sa mabigat nating problema, sa mabigat na sorrow. Ang nagtutuwid sa atin ay si Kristo. Katulad ng kay Mary, sa kanyang pag-ibig sa mga bagay na meron sa mundo. Ang ginamit ni Kristo sa kanya ay ang kanyang salita. Ang katotohanan at pangako ng Diyos. Yun ang ginamit ni Kristo. At it is same sa atin, mga kapatid. When we are in sorrow, when we are in sin, when we are in affliction, dinadirect tayo ng Diyos upang mamuhay ayon sa kanyang ebanghelyo. Mamuhay ayon sa ating pagiging bagong nilalang. Mamuhay ayon sa Espiritu. Sometimes hindi nagiging makatotohanan sa testimony ng ating life yung pagiging united natin kay Kristo. Sa paanong paraan yung preaching ng gospel at yung pamumuhay natin ay magkakontra. Alam natin yung katotohanan, ngunit we fail na mag-respond sa katotohanan. Alam natin yung mga doktrinang napakahirap, pero we fail na ipamuhay ito. Alam natin na tayo ay bago na lang nilalang, ngunit we desire pa rin yung old life. Sometimes, iniisip natin na parang mali yung binigay na buhay sa akin ng Lord. Mas nahihirapan ako nung naging Kristiyano ako. Mas marami akong persecution na naging Kristiyano ako. Ang pwede nating sabihin is, there is no fault sa life or in the given life of the Lord. The problem is our limitation and our weakness. At yun yung minomortify ng ating Panginoon sa lahat ng ating sitwasyon. Yung ating weaknesses, minomortify ngayon at ginagawa niya tayong matatag sa pananampalataya. Ang Diyos ay unite tayo spiritually. Kaya lahat ng believers, lahat ng mananampalataya, lahat ng elect ay may graces ng salvation blessing at gayon din eternal life from God. Thank you, Deacon. Ang Holy Spirit ay ina-apply lahat ng graces na ito sa ating buhay. At yun yung ating dapat panampalatayanan. Nais kong makibukas kayo doon sa chapter 16 itong John, at doon sa verse 14 to simulan natin doon sa verse 7. Verse 7 to verse 15. Sabi diyan, nevertheless, I tell you the truth. It is your advantage that I go away,
For if I do not go away, the Helper will not come. The Holy Spirit will not come, sabi ni Jesus Christ. But if I go, I will send Him to you. Ito na yung gagawin ng banal na Espiritu pagka ipinadala siya ni Kristo. When He comes, He will convict the world concerning sin and righteousness and judgment. Concerning sin, because they do not believe in me. Concerning righteousness, because I go to the Father and you will see me no more. Concerning judgment, because the ruler of this world is judge. Iko-convict daw ng banal na spirito sa pamamagitan ng buhay ng mga mananampalataya ang mundo patungkol sa judgment, patungkol sa kasalanan, patungkol sa righteousness. Sa verse 13, when the Spirit of truth comes, He will guide you into all truth. For He will not speak on His own authority, but whatever He hears, He will speak, and He will declare to you the things that are to come. He will glorify me, for He will take what is mine and declare it to you. So dahil kinuha ng banal na spirito yung language, yung salita, yung word ng gospel at idinedeclare sa ating kaisipan at sa ating puso, may transformation of life. At yung transformation of life, and that is a new life, and that is a new state. At dahil doon sa bagay na iyon, nako-conform tayo at tayo ay nakakapag-rebuke into the world concerning their sin, concerning the judgment of God, concerning righteousness. Ngunit pagka tayo ay in sorrow o nasa pighati, nasa persecution, ano ang una nating tinatakbuhan? Ang tinatakbuhan ba natin ay ang counsel ng ating sarili? Ang tinatakbuhan ba natin ay ang counsel ng mundo? Ang solusyon na ino-offer ng mundo? Anong sabi ni Kristo? Saan manggagaling ang truth? Saan manggagaling ang life? Kay Kristo. Dapat sa gospel tayo unang tumakbo. In fact, tinatawag tayo ni Kristo into the gospel in every day. Pagka tayo ay may devotion, in every Lord's Day, sa preaching ng gospel. Kaya merong fault in our life as a follower of Christ dahil nineneglect natin na pakinggan yung panawagan ni Kristo, yung pagtutuwid ni Kristo sa atin. Anong nangyayari? Imbis na we rebuke the world, imbis na merong change of life, but imbis na merong new life in us, may new state sa atin, we still promote the darkness of the world. Instead of being united in Christ, we are still united with the world. Gaano kadalas nating napapakinggan ng tinig ng Ebanghelyo? Gaano kadalas tayong na-correct ng Ebanghelyo? Gaano kadalas namamagnify ng Ebanghelyo sa ating kaisipan yung kaluwalhatian ni Kristo? Gaano kadalas na i-magnify ng Ebanghelyo
yung biyaya ni Kristo ng bagong buhay sa iyo, gaano kadalas na i-magnify ng Ebanghelyo yung bago mong kingdom na pinaglilingkuran. At yun yung pinupunto natin ngayong umaga, mga kapatid. The gospel is the voice of Jesus that calls us and direct our minds to the reality that we are a new creation. Bakit may bagal sa paglago sa pananampalataya? Bakit hindi nagkakaroon ng new life in us? Bakit nagiging abstract sa kaisipan natin yung pagiging resurrected with Christ? Living in heavenlies? Dahil hindi natin pinapakinggan yung gospel. Nine-neglect natin yung gospel. Dahil ang pinapakinggan natin ay yung mundo. Yung tawag ng mundo. Alam niyo, sabi dun sa Psalms chapter 22, verse 22, ito ay prophecy about death of Christ and victory of Christ on the cross, or in short, sa kanyang redemptive work. After nung kanyang redemptive work, sabi sa verse 22, I will tell my brothers about your glory. Paano tinel ni Kristo yung glory ng Diyos? Sa pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos na kunin ang ating kasalanan at bigyan tayo ng kaligtasan sa pamamagitan na ipakita ng Diyos ang kanyang dakilang grasya sa pamamagitan ni Kristo, sa pamamagitan na magkaroon tayo ng buhay, yung mga hindi deserving sa buhay na dapat tayo ay puro lamang paghihirap, nang dalhin niya yung kanyang mga kaaway sa lugar na dapat hindi sila welcome. Ito ay sa pamamagitan ng Ebanghelyo na naipipreach sa atin in every Lord's Day. Sabi sa Colossians chapter 3 na kanina nating binasa, verse 1 to 3, if then you have been raised with Christ, seek things that are above, where Christ is seated in the right hand of God. Set your minds on things that are above, not on things that are on earth. For you died, and your life is hidden with Christ in God. Kung tayo ay tunay na nakatanggap ng buhay mula kay Kristo, at yung nagbigay ng buhay sa atin ay seated on the heavenlies, ano dapat yung minemeditate natin? Things that are from above. Ano yung things from above? It is holiness. It is the righteousness of God. It is the grace of God. Yun ay ang service na maayos. Yung paglilingkod ni Kristo. Yung pag-ibig ng Diyos sa mga mahihina at makasalanan. Dahil tayo ay namatay na kay Kristo, o namatay na sa mundo at muling nabuhay kay Kristo. Yung sinasabi ni Pablo, adhering to the message of John. Dapat merong great change in life.
kung tayo ay united kay Kristo, yung old self ay naipupunta sa kamatayan. Iniiwanan sa kamatayan. Ang tanong dito mga kapatid, sorrowful pa ba tayo doon sa namatay na old self? Kaya tayo ay blinded ng beauty ng new life na meron tayo? O chine-cherish pa natin yung old life natin? Yung old life na nag-eengganyo o laging natutuwa sa kasalanan. Kaya hindi natin ma-manifest yung resurrected life kay Kristo. Christ united us to God. Kaya tayo ay ginogovern na niya. He supplies all that we need. Tayo pa rin ba ang Diyos ng ating sarili? Like yung old life natin? Tayo ba yung nasusunod sa ating buhay? Hindi yung ebanghelyo at yung conviction ng banal na spirito. Kung hindi ang ebanghelyo at hindi ang banal na spirito ang nasusunod sa atin, we are still the God of our life. We are not united in Christ. Tayo ba yung father ng ating sarili? Na we think na we can supply for ourselves. We reject yung supplication ng ating Panginoon sa ating buhay. We despise yung mga sinusupply niya sa atin. Good and bad providence. We despise all of those things. Because we think we are the father of our own selves. But Christ, mensahe ng gospel ngayon, Jesus Christ, unite us with God sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, muling pagkabuhay, at sa kanyang exaltation, sa kanyang ascension. Kaya inaanyayahan tayo ng ebanghelyo ngayon na i-repent natin yung mga kasalanan natin na ginawa na ito. At manampalataya tayo na tayo ay united sa good God, sa great Father, na siyang resided na sa atin. Alam niyo yung kadakilaan ng maging united in Christ. Alam niyo si John, mahilig siya sa imagery. At kung imagery, I mean symbolism. At kung titignan nyo dito sa ating passage ngayong umaga, makikita nyo yung image ng Ark of the Covenant. At yung mga familiar sa Old Testament, sa Exodus chapter 25, ipinagawa ng Diyos yung Ark of the Covenant. Yung Ark of the Covenant, merong takip, which is tinatawag na mercy seat. Nandoon yung, meron doong dalawang anghel na nagko-cover sa isang trono, kung saan tinatawag na mercy seat, at yun ang trono ng Diyos. Sinasabi niya, dito sa lupa, signifying the nearness of God sa kanila. At kung titignan nyo, yung loob ng Ark of the Covenant, ang nakalpaloob sa Ark of the Covenant, ay yung Testament kung saan nakasulat yung 10 Commandments ng Lord. Yung dalawang tablet na ibinigay ng Diyos kay Moses. Signifying yon kay Kristo, na siyang tunay na nag-accomplish perfectly ng 10 Commandments ng Lord. At gayon din, yung staff of Aaron sa
Numbers chapter 17, kung saan ipinakita ng Diyos na si Aaron, yung kanyang rightful priest na itinatalaga para maging priest sa Israel. At para mapatunayan yon, kinuha ng Diyos o nag-utos ang Diyos na yung mga staff ng every head ng family, 12 heads yon ng tribes ng Israel, ay magbigay ng kanilang staff. At yung staff at bawat staff ay lalagyan nila ng pangalan signifying that they are head of each family. At ang katunayan ng Diyos na ang pinili niya ay si Aaron, nung mamulaklak, kinabukasan, yung staff ni Aaron at nagbunga ng almonds. Anong sinisignify nun? Si Kristo, yung ipinili ng Diyos bilang high priest ng kanyang mga hinirang. At from His dead body comes life. And even now, He is interceding for us. While we are hearing the gospel, that we may repent of our sin and believe in His gospel. Even, at last, na laman ng Ark of the Covenant ay yung mana nung nandun sila sa wilderness. Wala silang makain doon sa wilderness, nagpapadala ang Diyos ng mana upang gawin nilang tinapay. Anong ipinapakita noon? Yung pag-supply ng Diyos sa kanilang pangangailangan. Habang sila ay pilgrim sa wilderness. Ano yung ipinapakita sa atin? Jesus Christ is the true manna. He will supply all our needs. He will supply the needs para ma-mortify natin yung ating kasalanan. He will supply our strength upang tayo ay victoriously na makarating doon sa finish line nitong ating paglalakbay sa mundo. At hindi katulad ng Ark of the Covenant, which is the physical testament ng Diyos ng kanyang nearness sa Israel. Ang testament ng Diyos ng nearness niya sa atin ay yung resurrected Christ who ascended into heaven. Na nililiwanag ng banal na Espiritu yung presence in our hearts. Nawa, mga kapatid, pakinggan natin yung tinig ng dakilang Kristo na ito. At yan yung una nating challenge sa umagang ito. Listen to the gospel and live according to the Spirit. Katulad ng sinabi natin kanina, sinong counsel natin? Sinong confident natin? Our friends from the world. Saan ka idadirect ng mga yan? Sa comfort ng iyong flesh. Ano yung ina-aspire natin in life? Earthly success. Material things. Saan ka dadalhin yan? Sa compromise. Ano yung pinakikinggan nating mensahe at inaaral natin? Worldviews. Philosophy of the world. But how about the person of Christ? How about the blessedness that He brings us? Hindi neglect ba natin ito? And be mindful, brethren. Nung pinahayag ni Kristo, nung tinawag niya si Mary, nung kinorek niya yung maling kaisipan ni Mary about sa kingship ni Christ,
Ito ay Lord's Day. Hine-neglect mo ba ang Lord's Day? Sinasadya mo bang i-neglect ang Lord's Day? Sinasadya mo bang i-neglect ang sacraments? Sinasadya mo bang i-neglect ang fellowship? That is why nagiging abstract sa kaisipan mo ang pagiging new creation. That is why hindi nagiging malinaw sa'yo yung kadakilaan ng biyaya ng kalangitan. Listen to the gospel. Listen to the conviction of the Holy Spirit. Hindi natin mape-perfect ang buhay dito nang dito sa mundo. Ngunit at least we strive hard. Meron tayong heart na maisapamuhay dito sa lupa yung reality that we are a new creation. Para sa walang pananampalataya, ikaw ay hindi united kay Kristo. Ikaw ay united sa iyong sarili. Katulad nung sinabi natin kanina, ikaw ang Diyos ng sarili mo. Ikaw ang provider ng sarili mo. At kung tingin mo, ikaw ang Diyos ng sarili mo, kaya dinedeklara mo na ang mabuti mong gawa ay nararapat para ikaw ay magkaroon ng kaligtasan, mabibigo ka. Hindi ka magkakaroon ng kaligtasan sa pamamagitan yan. At ang katunayan ay nasa Ebanghelyo. At yung isang mensahe naman ng Ebanghelyo, tinatawagan ka ngayon ng Diyos na manampalataya sa kanyang ginawa. Matatamasa mo lamang ang buhay at kaligtasan sa pananampalataya sa Hesukristong namatay sa krus ng Kalbaryo para sa iyong kasalanan. Muling nabuhay upang bigyan ka ng buhay kung ikaw ay mananampalataya. And He ascended to heaven so that you may experience the blessedness ng biyaya ng kalangitan. At hindi lang, mga kapatid, na union spiritually. Makikita natin doon sa verse 17 to verse 18, ang kautusan ni Kristo kay Mary. Sabi ni Kristo kay Mary, imbis na mag-cling ka na panatilihin mo ako dito sa mundo, ang gawin mo ay ibalita mo yung sinabi ko sa iyo sa aking mga brothers. Sa ating pangalawang message, ang sinasabi dito, hindi lang tayo ni-unite ni Kristo sa kanyang sarili at sa Diyos, ni-unite din tayo into His body, into His church. Ito yung katotohanan o yung realidad ng sinasabi ni Kristo doon sa John chapter 13, verse 34 to 35. Sabi ni Kristo doon, kung ako ay iniibig nyo, mahalin nyo ang bawat isa. Kung ang sinasabi ni Kristo kay Mary, kung ako ay iniibig mong labos, i-share mo yung joy na nakita mo ako. Yung katotohanan na ako ay nag-resurrect sa iyong mga kapatid. Tingnan natin yung situation din ng mga apostles this time. Nanghihina sila sa pagkamatay ni Kristo. Si Thomas ay nasa doubt. Ang sabi ni Kristo sa kanya, kay Mary, share the message of the gospel that Jesus Christ rose again and ascended into heaven.
na hindi talunan ng iyong Diyos, kung hindi makapangyarihang Diyos na able to give life and to govern life and to bless your life. It is the same thing ng commission ng Lord kay Peter sa chapter 21, verse 15 to 19. Anong sabi ni Kristo kay Peter? Do you love me? Tend my sheep. Peter, do you love me? Feed my lamb. Peter, do you love me? Feed my sheep. Ang expression ng ating devotion at ng ating love kay Kristo, commission niya sa atin, i-express nyo sa aking body, which is the church. We are the body of Christ. Yun yung sinasabi niya sa Ephesians chapter 4, verse 1 to 4. Nawa ay naaalala pa natin na kung tayo ay growing in love in Christ, we are also growing in love to each other. Ang makikita nating mensahe dyan, our affection to the church is also our affection to Christ. Kung tayo ay may affection sa church, yun yung affection natin kay Christ. Remember yung lagi kong kinukwento kay George Whitefield? Ang panalangin niya ay na makilala ko ng higit, ng higit, ng higit, araw-araw si Kristo. Dahil sa higit na pagkakilala kay Kristo, ay higit din akong nagiging kawangis ni Kristo. Same sa pag-ibig. Kung mas nakikilala natin yung great love ni Kristo, we also have great love doon sa kanyang pinagkamatayan. Remember yung Romans chapter 12, verse 1 to 2, kung saan sinasabi ni Paul na magkaroon kayo ng living sacrifice. At paano kayo magkakaroon ng living sacrifice? By renewing of mind sa pamamagitan ng mercy ni Kristo. Ang maalala yung paglilingkod ni Kristo ng buong mercy. O yung pagpapakita ng grasya ng Diyos sa kanyang paglilingkod. At ang katotohanan niya, mga kapatid, na ang life ng bawat isang mananampalataya ay expression din ng Lord ng kanyang pag-ibig. Kung nakikita natin na ang dating makasalanan ay nananampalataya na kay Kristo ngayon, hindi ba pagpapakita iyon ng pag-ibig ni Kristo? Kung yung kanyang rebuke, yung kanyang exhortation sa atin ay hindi ba pagpapakita ng rebuke ni Kristo sa atin? Meron akong naka-chat na member this morning at meron siyang sinabi sa akin about sa kabutihan ng Lord sa kanyang buhay, sa maliliit na sitwasyon. And I remember yung isang katotohanan na yung maliliit na bagay, hindi natin pinapansin na mabuti. Pero iyon pala ay providensya ng Lord. At ginamit yung kapatid na iyon upang ipaalala sa akin, i-appreciate ko yung maliliit na biyaya ng Diyos para sa akin. Nirebuke ako ng Lord through His life and through His testimony or through her testimony or through His testimony. At napakabuting bagay at yun ay expression ng love ng Panginoon sa atin. At hindi lamang expression ng love ng Panginoon. It is also the way ng Lord upang
tawagin yung mga wala pa sa pananampalataya, or it is the way of God ministering to His people. Sabi sa Ephesians chapter 2 verse 18 to 22, each one ay may function sa household ng Diyos. Bawat isa ay may function sa household ng Diyos. At ikaw ay may function sa household ng Lord. Naalala ko dito yung pinreach ni Brother Christian about kay Korah. They rebel against God dahil tingin nila sila dapat yung priest ng Israel that time. At iniisip nila na si Moses at si Aaron ay naglo-lord over them, nagiging Panginoon over them. Pinwersa nilang sila yung maging priest that time. Anong nangyari? Sila ay pinarusahan ng Lord. Sila ay na-put to death ng Panginoon dahil sa kanilang rebellion. At kung titignan natin yung pilgrims doon sa wilderness, merong taga-build ng temple, merong taga-offer ng kanilang gifts, merong priest na siyang nagpa-function doon sa temple ng Diyos. Merong prophet na nagpa-prophesy ng dapat nilang gawin ayon sa salita ng Diyos. At same sa atin, mga kapatid, may function ka sa life ng bawat isa sa atin. Yung exhortation, yung kahit yung struggle mo in life, it will correct the mind of your brethren. It will direct your mind to the it will direct the mind of your brothers to Christ. And that's how Christ ministering to His people. Dahil kinonect ni Kristo ang buhay ng bawat isa sa atin. Dahil ang katunayan na He connects each one of us sa life ng bawat isa ay sobra tayong concern sa salvation ng bawat isa. Sobra tayong concern doon sa mga wala pang pananampalataya. We grieve when someone is sinning. We rejoice kapag merong nanampalataya sa Diyos. At meron tayong pagpapasalamat, thanksgiving sa Panginoon pagka merong nanagumpay sa buhay ng kapatid natin sa Panginoon. Katulad ni Kristo, na hindi siya grumbling towards sa cross. Masaya siyang mapaglingkuran ng kanyang Ama. Masaya siyang ibigay yung kaligtasan sa iyo. Ikinonect niya yung ating buhay sa bawat isa. At yung pagme-minister natin sa bawat isa ay yung way din ng Lord na i-conform yung bawat isa kay Kristo. So, kung sasabihin mo na ikaw lang yung strong at weak yung iba, dapat hindi ka na natututo sa buhay ng bawat isa, ng iba. Dapat sila lang yung natututo sa iyo. But hindi yun ang katotohanan ng buhay Kristiyano. We always learn something from our brothers. God used their lives. Yung kanyang providensya sa kanilang buhay ay ginagamit ng Diyos. Also to exhort us, to lead us into the person of Christ, into the truth that they are new creation. Ang pinupunto natin dito, mga kapatid, ang church, ang picture
ng future life in new heaven and new earth. Ano yung nakikita natin sa loob ng church? Yung mga struggling in sin. Pero may hope kay Kristo. Yung mga bugbog sa persecution at oppression, they are in sorrow, but believe and still looking at Christ. Ano yung nakikita natin sa loob ng church? Those who are weak, na nakatanggap lamang ng grasya ni Kristo. Now, my question is this. Saan natin sinasaturate ang ating buhay? Sa mundo ba? Saan tayo kumukuha ng counsel? Sa mundo ba? Saan yung delight natin? Sa promises ba ng mundo? Ang Diyos ay nagbigay ng great importance sa kanyang church. For it is His body. It is His instrument to minister to His people. And it is His physical testimony that there is a perfect community in His return. Ang church, ang picture ng perfect community sa heaven at sa earth. And yet, we despise yung na saturate yung ating sarili sa church life. Nawa mga kapatid, ay pahalagahan natin yung church life. Pahalagahan natin yung bawat isa. Pakinggan natin yung bawat isa. Yakapin natin yung Lord's Day na magmi-minister, hindi ang kapatid mo sa kanyang person, but yung person ni Christ sa kanyang katauhan. Nawa ay pagkatiwalaan mo yung grasya ng Diyos sa kanyang buhay. Yan yung ating pangalawang challenge sa umagang ito. Saturate your life in the affairs of church. Saturate your life in the affairs of the church. Bakit disconnected ka kay Kristo? Because you are also disconnected kay Christ. Alam nyo mga kapatid, sabi sa 1 John chapter 4, verse 20, let me read that passage para maging clear sa ating kaisipan. At napakaganda ng passage na to. Verse 20 to verse 21, if anyone says, I love God and hate his brother, he is a liar. For he who does not love his brother, whom he has seen, cannot love God, whom he has not seen. And this commandment we have from him, whoever loves God must also love his brothers. Now, siguro ang question natin, hindi ko naman dinedespise yung brothers. Hindi ko sila mahal. Mas mahal ko lang yung kaibigan ko sa mundo. Mas mahal ko lang yung things of the world. But let me remind you, bakit mas gusto mo yung company ng mundo o yung ino-offer ng mundo kesa sa pwedeng maging fellowship nyo ng mga kapatid mo sa Panginoon. Because it rebukes your sin.
Dahil hindi ito tugma doon sa mga iniisip mong dapat na meron ka, na dapat deserve mo. Remind you, ulit, katulad nating mga pilgrim sa mundo, yung mga pilgrim sa wilderness na Israelite, they fail. Why? Wala silang contentment doon sa biyaya ng Diyos sa kanilang buhay. Pinalaya sila sa bondage of sin, kulang yun. He gave them manna, kulang yun. May promise, na promise land, that is not enough for them. Bakit? Saan sila nakatingin? Doon sa ibang kingdoms. And same sa atin, mga kapatid, let us enjoy yung biyaya ng Diyos, your brothers, and also our fellowship in Lord's Day, when we can see the great blessing of salvation and eternal life that Christ has given unto us. Hindi lamang tayo united sa Diyos, ngunit dahil ang mga iniligtas ng Diyos ay united sa Kanya, sa Diyos, we also must be united with each other. And it is the way of God keeping us. At yun yung way ng Lord, dalhin tayo sa finish line ng ating race, that we may say to each other, we fought a good fight of faith doon sa finish line together. When we see the face of our Savior, when we see the greatness of heaven, we may say to one another, well done, brethren, well done. May we love the church as Christ loved the church, and we may treasure the gospel and the rebuke of the Holy Spirit into our lives, so that we may be in the finish line victorious. And it is through the good provision and grace of God in our lives. Let us pray. Father God, we thank you sa araw na ito na ibinigay mo sa amin.